Magandang araw mga bata, narito ang ating aralin sa Mathematics Quarter 2, Week 7, Day. Ang ating objective at the end of the lesson, the learner should be able to add 1 to 2-digit numbers and 2-digit numbers with sum up to 100 in vertical form without regrouping. Yan. So let's have a drill on basic addition facts. So pwede kayong kumuha ng marker nyo at inyong whiteboard or kahit anong pwede nyong sulatan. Tapos, add the following. 15 plus 23. So, pause nyo muna tong video. Yan, while you are computing the answer, no? So, first, we need to add 5 plus 3. So, 5, nasa isip. Then, 6, 7, 8. So, the answer here is 8. Then 1 plus 2 is, of course, 3. So the answer here is 38. Next, 42 plus 24. First, we need to add 2 and 4. So 4 nasa isip. 4, 5, 6. The answer here is 6. O, dito, pareho lang tong 4 and 2. 2 and 4 lang dito. So, ibig sabihin, 6 din ang answer dito. 66. So let's add 51 plus 18, 1 plus 8. So let's start with 8. 8, 9. So 9 here. Then 5 plus 1, 5, 6. So 69. Then next 16 plus 12. So let's add first 6 plus 2. O 6, 7, 8. So 8 here. Then 1 plus 1 is 2. So the answer here is 28. Next, we have 5 plus 1, 5, 6. Then 2 plus 1, 2, 3. So the answer is 36. Next, 85 plus 10. So 85 plus 10, this is so easy. 5 plus 0 is 5. Then 8 plus 1 is 9. The answer is 95. Next, 65 plus 12. 5 plus 2, 5, 6, 7. Then 6, 7. 77. Next, 41 plus 12. 1 plus 2 is 3. 4 plus 1 is 5. So the answer is 53. Next, 65 plus 21. 5, 6. Then 6 plus 2, 6, 7, 8. So the answer is 86. Next, 60 plus 22, 0 plus 2 is 2. And 6 plus 2 is 8. So the answer here is 82. So learn lesson purpose to add 1-digit and 2-digit numbers and 2-digit numbers with sum up to 100 in vertical form without regrouping. Now, let's find the sum of the following. First, we have 33 plus 15. 41 plus 26 and 75 plus 4. So let's do it here. First, we have 33 plus 15. So isusulat natin to in vertical form, pababa. How we're going to do it? O yan. So let's put first 33, then 15. Okay, so yung 3 and 5 nasa 1s, and then itong 3 at 1 nasa 10. So let's start with 3 plus 5. So 5, 6, 7, 8. O, tandaan ha, yung malaking number nasa isip. Kung medyo nahihirapan pa kayo at hindi nyo pa kaya ito sa isip lang. Then 3 plus 1, 3, 4. So that is 48. Next, 41 plus 26. So let's have 41 and 26. So 6 plus 1, 6, 7. So the answer here is 7. Then 4 plus 2, 4, 5, 6. The answer here is 6. So 67 is the correct answer. Next, 75 plus 4. O, ito, pag 1 digit ha. Pag 1 digit lang, laging ang place value niyan ay ones. Kaya huwag nyo yung ilalagay sa tens. So, let's put 75 first. Yung 4 dito sa ones ilalagay. Kapag nilagay natin yan sa tens, mamamali kayo ng sagot. So, 5 plus 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, the answer here is 9. Kapag ganito, walang katapat ang tens, ibababa nyo lang. So, 7, 79 is the answer. So, get your show me board and find the sum of the following in vertical form.
34 plus 43. So, let's put first 34. Then, 43. So, 4 plus 3. So, start tayo dito sa malaking number. 4, 5, 6, 7. So, the answer here is 7. Kung makikita nyo dito sa tens natin, 3 and 4 lang siya, no? Dito, pinagbaligtad lang. Dito, 4. O, dito 4 plus 3, dito 3 plus 4. Pareho lang. 'Di ba? Binaligtad lang. So, meaning to say, ang sagot din dito ay ano? 7. Okay? So, dito nauna lang yung 4, dito naman nauna yung 3. Pero pareho lang sila. Next, 82 plus 13. Okay, we have 82, then 13. O, 82 plus 13. So, 2 plus 3. So, let's start with 3. 3, 4, 5. Then 8, 9. So the answer is 95. O pwede nyo munang i-post ng video habang nagsusulat kayo, no? Para makita nyo kung tama ba yung inyong sagot. Next, 46 plus 33. O, sulat nyo in vertical form, pababa. Paano yan isusulat? O, ganito. 46 plus 33. Kahit hindi na kayo magawa ng box, no? Basta kailangan lang nakatapat ito. Pwedeng ganito na lang yung gawin nyo, ha? O, 46 plus 33. Ginagawa ko lang to para mas makita nyo na kailangan magkatapat yung pareho ang place value. Kasi kung hindi, mamamali kayo ng sagot. At mahalaga na magkatapat sila para hindi kayo nalilito kung alin yung ipagpa-plus nyo. Okay? So, pwedeng ganito na lang yung gawin nyo. So, let's start with 6 plus 3. 6, 7, 8, 9. So, the answer here is 9. Then, 4 plus 3. Kanina, kapa-plus lang natin ito. Ano ang sagot dito? Oh, 7. Yun. Yung may mga ganong moment na kailangan natatandaan nyo na para hindi na kayo nagbibilang. So, that is 79. Next, we have 87 plus 10. So, 87 plus 10. 7 plus 0. O, tandaan, kapag ipa-plus natin yung number sa 0, yun pa rin ang sagot. So, 7. Then, 8, 9. The answer is 97. Next, 18 plus 50. 18, 50. So, 8 plus 0, the answer here is 8. Then, 5, 6. So, 68 is the answer. O, paano ninyo isinusulat ng addition sentence na sa vertical form? Pababa. Tapos, kailangan magkatapat yung parehong place value. Magkatapat yung parehong ones, magkatapat yung parehong tens. Saan place value dapat mag-start sa pag-a-add? So, dapat sa ones, no? Kasi grade 1, kapag nag-start na kayo ng may regrouping, yun, yung nire-regroup, yung ang sagot ay sobra sa 9, yan, 2-digit number na yung sagot, may i-regroup kayo na number. Kapag sa tens kayo nag-start, magkakamali kayo ng sagot. Kaya kailangan sanayin nyo ang sarili nyo na nag-uumpisa sa ones. Example, 36 plus 48. Yan. So, ito, 6 plus 8 is 14. O, yan. Dito nagkakaroon tayo ng regrouping. Yung 4 ilalagay dito sa baba, tapos yung 1 ire-regroup natin. O, nung panahon ng mga nanay at tatay nyo at panahon ko, ang tawag dito carry. O, but this time, ang tawag niyan regrouping. No? Ire-regroup natin. Babaguhin natin yung group nitong 1. Doon natin siya ilalagay sa tens. So, 3 plus 1 is 4, tas plus 4 ulit is 8. So, ang sagot dito, 84. Kapag ang ginawa natin, burahin ko lang to. Kapag nasanay kayo na nagsasagot na nauuna dito sa tens, ang ginawa nyo, 3 plus 4, 7. Tapos sa kanyo palang i-add tong 6 plus 8, sagot dito 14. Mamamali na kayo ng sagot. No. Kaya dapat dito kayo mag-uumpisa lagi sa ones. Yan. Dito kayo sa ones mag-uumpisang mag-plus. Okay, so you can try this one. Just post this one, tapos, habang nagsasagot kayo, isusulat nyo tong mga naka-horizontal form na addition sentence ng paganito.
para masanay kayo kung paano nyo pagtatapat-tapatin. Then post this video, saka kayo mag-add. Then let your parents check your answer. Okay? So let's have 22 plus 7. So 22 plus 7. Then 7 plus 2 is, let's start here, 7, 8, 9. So the answer is 9. Tapos walang katapat to, ibaba nyo lang yung 2. 29 ang sagot. Okay? Next, 45 plus 51. So 45 plus 51. 5 plus 1 is 6. Then 4 plus 5. 5, 6, 7, 8, 9. So the answer here is 9, 96. Next, 25 plus 32. So ito yung magkatapat. So 5 plus 2 is 5, 6, 7. So the answer is 7. Then 2 plus 3, dapat tandaan nyo na to. The answer is 5. Pag 2 plus 3, ang sagot 5. Next, we have 3 plus 42. So, ito yung 3, nasa 1 yan. Then, yung 42 ay andito. So, 3 plus 2, ka-add lang natin kanina niyan. That is 5. Ibababa niyo yung 4. That is 45. Next, 4 plus 14. Dito yung 4. Ito yung 14. 4 plus 4 is 8. Ibaba ang 1. The answer is 18. Next, 35 plus 32. So, 35 plus 32. So, 5 plus 2. 5, 6, 7. Then, 3 plus 3. 3, 4, 5, 6. The answer is 6. Okay, so 67. 21 plus 28. 21 plus 28. So, 8 plus 1. 8, 9. Then 2 plus 2 is 4. So 49. Next, we have 34 plus 43. So 34 plus 43. 4 plus 3 is 7. And ito, kanina nangyari na to nung nakaraan nating lesson. Ito ay 4 plus 3, tas 3 plus 4. O, binaligtad lang. So 7 pa rin ang sagot dyan. Next, 8 plus 51. So, 8 plus 51. 8 plus 1 is 9. Then, ibaba natin yung 5. So, the answer is 59. Yan. So, you can answer this para mas marami kayong pagpraktisan at mas mahasa ang inyong skill sa pagsasagot ng addition. Yan. So, paano natin ina-add nga ang mga bilang in vertical form? Pag sinabi nating vertical form, pababa. Usually, ginagawa ito kapag 2-digit number kasi mas mabilis magsagot. Mas hindi nakakalito, lalo na kung hindi nyo pa gamay yung pagsasagot sa addition. Now, for our last worksheet. So, do this one. So, isusulat nyo to in vertical form, no? Para mas mahasa pa kayo. Yan. So, hopefully, ma-master nyo na ang pag-add ng mga numbers in vertical form. Abangan ang susunod nating lesson. Paalam!